Nabusog ka ba doon sa kinain natin? Baka na palang ipapagkain na lang ang tinatanong mo. Hindi mo naman ako siseryosoin eh. Seryoso nga ako sa'yo. Sa dami-dami ng mga girlfriends mo, one of those lang ako. Gusto mo, ngayon din magtana na tayo. Ano? Hindi ka seryoso. Seryoso, tara magtahan tayo. Tara, sama-sama. Ngunit ang biruang ito ni Susan at Buddy ay nauwi sa Nagtaan na kami tuloy-tuloy na. Talagang wala talagang plano, kundi lang doon sa biruan namin, sa Kantyawan ba, nalaman ko yung nanay ko overnight talaga siyang umiiyak. Sabi ko, naku, bakit ko ba ito nagawa? ang pagtatana ng dalawa ay humantong sa kasalan. Dahilan upang harapin nila ang buhay may asawa sa edad na 21. At hindi nga naging madali para kay Susan ang naging buhay. Dahil Doon pa lang sa pagbubuntis ko, lagi na kami nag-aaway. May time na pag galing siya sa opisina, lasing siya. Siya yung ayaw na kinokontra. On and off, mainit ang ulo. Struggle sa akin pag nag-aaway kami. Yung mga verbal sinasabi, sakit. sa kabila ng madalas na pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, isang bagay ang naisip na gawin ni Susan. Natutunan ko noon that time, pag lasing na siya, hindi na ako nagtatanong. Pupunasan ko siya, papalitan ko siya ng damit, bibigyan ng kape, para wala ng away. Bagamat hindi nagsasalita si Susan tungkol sa kanilang personal na pinagdadaanan, batid ng kanyang bunsong kapatid na siya ay nahihirapan. Kaya naman, Siya yung unang naging Kristiyano sa family namin. So, dung time na yon, may sakit yung ang bunso kong anak. Sige tayo, pag-pray natin siya. Pagkatapos ng prayer namin, bumaba na yung lagnat ng anak ko. Tapos, that time, senior niya sa akin si Jesus Christ. Sinusulatan niya ako, binibigyan niya ako ng mga verse. Sabi niya, te, alam ko may mga problema ka, pero sabi niya dun sa Philippians, no? We can do all things in Christ, Jesus that strengthen us. Iba yung pakiramdam. Parang sabi ko, ganun pala yun. Siguro, hindi ko lang napapansin na kaya ako super lakas sa mga problema namin sa buhay. Nandiyan ang Panginoong Jesus, kumakatok na siya sa akin. So, nung nakakilala na ako sa Kanya, alam mo ba, gumawa din ng Panginoon ng way para magkaroon ng Bible study sa bahay namin. subalit, isang pangyayari ang halos pumutol sa pagsasama ng mag-asawa. Naghiwalay kami ng higit 2 months kasi nga super seloso siya. Pag nag-aaway kami, ayokong nalalaman ng magulang ko eh. Gusto ko ako lang ang makakadama ng sakit. Kasi hindi naman nilang ginusto na siya yung mapangasawa. Tama na yung pagtatanan ko na ginawa na nasaktan ko sila. Nagkaayos ang dalawa matapos pumagitna ng ina ni Buddy sa kanilang alitan. Malalim man ang naging sugat na dulot nito, ay pinili niya na sumamang muli sa asawa. Hindi nagtagal ay nakakilala si Buddy sa Panginoon matapos na makapasok sa isang Kristiyanong kumpanya. Ngunit bumalik din sa dati nitong gawin. Hanggang sa isang aksidente na halos kumitil sa buhay ni Susan ang naging hudyat ng tuluyang pagbabago ng kanyang asawa. Yung pedicab na sinasakyan ko, yung palang driver ko na service, lasing. Hindi niya na kalkula na mahagip kami ng mga jeep. Ang talagang natatandaan ko yung word of Jesus eh. Kung hindi gumalaw ang Panginoon doon, patay na ako eh. Sabi ng mga doktor, may dislocation siya, so kailangan natin siya extraction. So yung traction na yun, binutas yun dito ko, yung dalawang yan, binutas siya. Para yung mga ligament na nag-collapse sa leg ko, bumalik. So yung butas na yon, may kasama siyang 7 kilos ng buhangin. Sabi niya, ma, patawarin mo ako, magbabago na ako, sabi niya. Siya mismo nagdasal, humingi siya ng patawad sa Panginoon na, Panginoon, patawaran niya ako kasi naligaw ulit ako. Alam ko tatanggapin mo ako. Alam ko may paggagawa ka pa sa akin. Ang pagbabagong hatid ni Jesus ang naging sandigan ng mag-asawa upang sabay na harapin ng buong loob ang mga pagsubok sa kanilang pamilya. Nagsimula man sa biruan ang kanilang pag-iibigan, seryoso naman ang Diyos na ayusin ang kanilang pagsasama para sa kanyang kaluwalhatian. Nagbago talaga. Nagbago siya talaga. Hindi na siya palasigaw. Hindi na siya, marunong din siya magbigay ng flowers.
Marunong siya magbigay ng gift. Kung wala siguro ang Panginoon, baka hindi lang away. Baka talagang hiwalay na to the max na. Baka hindi ko na rin kinaya kasi nga tao lang ako. Wala nga sabing perfect marriage, di ba? Kasi hindi naman tayo perfectong tao. So lahat tayo may mga weaknesses. Ako inaral ko yung weakness ng asawa ko. Sinunod ko rin yung sabi ng Panginoon. Mag-submit ako bilang asawa. Talagang ginamit ako ng Panginoon pero hindi na sayang. Nahihirapan ka ba sa iyong sariling paglalakbay sa buhay? Tulad ni Susan, ikaw ba'y kinakailangang magtiis at humugot ng lakas mula sa ating Panginoon para mapagtagumpayan ang lahat ng iyong mga pagsubok na kinakaharap sa buhay? Kung yan po ang nais ng inyong puso, sabayan po ninyo ako sa isang panalangin. Amang banal, tunay po na kayo ay mabaging Diyos. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat po ng aking mga naging maling desisyon sa buhay. Linisin po ninyo ako ng iyong banal na dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po sa panibagong pagkakataon. Ngayon po ay binubuksan ko ang aking puso at inanyayaan kayo na pumasok at maghari sa aking buhay. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, Panginoon, sa iyo na lamang po ako aasa. Sa iyo po ako magtitiwala at tulungan po ninyo akong lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumabay ba